Magandang araw sa iyo. Ang pag-uusapan natin ngayon ay isang malalim na pagsisiyasat sa mga tekstong ibinahagi mo. Magsisimula tayo sa isang napakapamilyar na kwento, yung talinghaga ng alibugahang anak. Pero ang gagawin natin, titignan natin ito sa isang anggulo na marahil hindi pa natin nasusuri ng ganito kalalim dati. Mm. Ang mga material natin ay isang detalyadong interpretasyon ng Lukas 15 at Daniel 7 na kumukonekta pala sa napakarami pang ibang bahagi ng kasulatan. Oo, parang puzzle na binubuo. Tama. Kaya ang misyon natin ngayon, alamin kung sino ba talaga yung tunay na nawawala sa kwento, ano ang totoong kahulugan ng kautusan, at paano itong personal na talinghaga na to nagiging bahagi pala ng isang napakalawak na kwento? Isang cosmic na kwento, kumbaga. Tungkol sa paghukom, pagtubos at pagiging ganap ng lahat ng nilikha. Handa ka na ba? Sige, simulan na nating himain to. Unahin natin yung pamilyar na eksena sa Lucas 15. Si Jesus, pinupuna siya, no? Ng mga pariseyo. Oo, ng mga pariseyo at mga eskriba kasi nakikisalo siya sa mga itinuturing nilang makasalanan. At bilang tugon, hindi siya direktang nakipagtalo. Nagkwento siya. At ang una niyang talinghaga, yung tungkol sa pastol, may 100 tupa pero naiwalan niya yung isa. Tapos iniwan niya yung siyang naputsyam. Eksakto. Iniwan niya yung 99 para lang hanapin yung isang nawawala. At ang sikat na linya doon na siyang pundasyon ng argumento ng source natin ay ito, magkakaroon ng higit na kagalakan sa langit dahil sa isang makasalanang nagsisisi kesa sa 99 na matuwid na hindi nangangailangang magsisi. Dito pa lang parang may kakaiba ng ipinapakilala, no? Oo. Na mas mahalaga yung isa kaysa sa 100 parang ganun ba? Hindi eksakto, kasi ang argument ng source mas malalim pa dyan. Sinasabi nito na sa paningin ng Diyos, lahat tayo, lahat ng nilalang ay nasa kategorya ng nawawalang tupa. Lahat? Walang exception. Walang exception. Ang pagkakaiba lang daw ay ito, may mga tupang alam nilang nawawala sila at may mga tupang hindi alam na nawawala sila. So yung 100 akala nila okay sila? Akala nila nasa tamang landas sila, kaya hindi nila kailangang magsisi. At iyon mismo yung kanilang pagiging nawawala. Teka, pag sinabi mong lahat ng nilalang, gaano kalawak yun? Tao lang ba ang tinutukoy dito? Dito nagiging mas radikal yung interpretasyon, kasi ayon sa teksto, sakop nito maging ang mga anghel. Wow! Paano nangyari yun? Ang paliwanag ay hanggat hindi pa nagiging ganap ang kanilang malayang kalooban, yung free will nila, meron pa ring theoretical na posibilidad na sila ay magkasala. Tulad ng nangyari kay Lucifer. Tulad ng nangyari kay Lucifer. Kaya sa isang pangkosmos na pananaw, sila man ay maituturing na mga tupang na maaaring maligaw o sa kaso ng iba, naniniwalang sila ay perpekto na. Wow! Okay, ang bigat agad nun. Mula sa mga makasalanan sa lupa hanggang sa mga anghel sa langit. Sige, paano to kulokonekta sa alibugang anak? Kasi karaniwan pag naririnig natin yan, ang bida sa isip natin yung bunsong anak, di ba? Oo, yung humingi ng mana, nalustay lahat, tapos umuwing naghihirap. Siya yung classic na lost sheep. Tama! At ayon sa source, siya ang perpektong representasyon ng mga maniningil ng buwis at makasalanan. Siya yung tupang alam na alam niyang nawala siya. Hayagang siyang umalis, hayagang siyang nagkamali, at hayagan din siyang nagsisi. Walang tinatago. Okay? Pero ang binibigyang diin ng source na ibinahagi mo ay hindi siya, kundi ang panganay na anak. Dito na pumapasok yung twist. Dito nakatago yung mas mahalagang aral na gustong ituro ni Jesus sa mga pariseyo. Yung panganay na laging nasa bahay, laging masunurin. Paano siya naging nawawala? Nawawala siya sa isang mas mapanganib na paraan, ang pagmamatuwid sa sarili. Self-righteousness. Oo, ang kasalanan niya ay hindi pagsuway, kundi yung paniniwalang perfecto siya dahil sa kanyang pagsunod. Ang tingin niya sa sarili niya, mas mataas siya kaysa sa kapatid niya. At dahil doon, hinuhusgahan niya. Hindi lang yung kapatid niya,
kundi pati na yung desisyon ng kanilang ama na magpatawad. Siya yung tupang hindi alam na nawawala siya. Balikan natin yung mismong reaksyon niya na marinig niyang may party para sa kapatid niya. Sinasabi sa Lucas 15, ininit ang kanyang galit at ayaw niyang pumasok. Tapos nagreklamo na siya. Oo, ito yung sinabi niya sa ama niya, tingnan ninyo ilang taon na akong naglilingkod sa inyo at kailan may hindi ko sinuway ang utos ninyo. Parang nanunumbat, no? Oo, subalit hindi ninyo ako binigyan kahit isang maliit na kambing para makipagsaya sa mga kaibigan ko. Nguhit nang dumating ang anak ninyong ito, ipinagpatay ni siya ng pinatabang guya. Ang bigat ng sama ng loob. Diyan mo maririnig yung buong kaso niya. At diyan mismo, ayon sa source, nasasalamin ang puso ng mga Pariseo. Okay. Kasi ang buong relasyon niya sa ama niya ay transaksyonal. Ang tingin niya sa pagsunod ay isang trabaho na may katumbas na sahod. Naglilingkod ako kaya dapat may gantimpala ako. Hindi niya naiintindihan na yung pundasyon ng lahat ng utos ng ama ay... Ay hindi obligasyon, kundi pag-ibig. At dito, ipinasok ng source mo ang isang napakagandang analohiya para ipaliwanag yan. Tama ba? Yung tukol sa 2 puno sa hardin ng Eden? Eksakto. Gumagamit ito ng isang malakas na paghahambing. Ang kautusan, kapag ang motibasyon at diwa nito ay pag-ibig, ay parang puno ng buhay. Nagbibigay buhay? Oo, nagpapanumbalik ng relasyon, nagtuturo ng tamang daan. Ito yung kautusan na nakikita ng ama sa talinghaga. Pero, kapag inalis mo yung pag-ibig sa kautusan, anong nangyayari dito? Nagiging puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Nagiging isang malamig at matigas na panukat na lang. Isang sandata para manghusga, para sukatin ang pagkakamali ng iba, at para itago yung sariling kasalanan sa likod ng panlabas na anyo ng pagsunod. So, sa pamamagitan ng paggamit ng kautusan, para hutulan yung kapatid niya. Para na rin siyang kumakain mula sa puno ng kaalaman. Dahil inilalagay niya ang sarili niya sa posisyon ng Diyos bilang hukom. At dahil sa tingin niya ay matuwid siya, hindi niya nakikita na siya man ay nangangailangan ng awa. Tulad ng kapatid niya. Tulad ng kapatid niya. Kaya ang tanong talaga ay hindi sino ang mabuti at sino ang masama, kundi sino ang handang umamin na nawawala siya. Parehong nawawala ang magkapatid sa magkaibang paraan. At dito inilalatag ng source yung pangkalahatang landas ng isang nilalang sa pag-unlad niya, no? Oo, may 3 yugto raw yan. Ano yon? Nagsisimula raw ang lahat bilang alibugang anak, walang batas, sumusunod lang sa sariling kagustuhan. Parang hayop, kumbaga. Parang hayop kung mamuhay. Tapos, sa pagkatuto ng tama at mali, nagiging panganay na anak. Natututo ng batas pero dahil sa pride, ginagamit ito para manghusga at iangat ang sarili. Ito yung yugto ng legalismo. Okay. At ang huling layunin, yung pinakamataas na estado, ay ang maging ganap bilang larawan ng Diyos. Isang nilalang na naunawaan na ang batas ay paraan para maipakita ang pag-ibig, hindi paghatol. Napakalinaw ng pagkakahimay natin sa talinghaga. Pero, para may mas malaki pang gustong sabihin ng source mo, hindi ba? Hindi ito nagtatapos sa 2 magkapatid. Tama. Paano niya isinakay ang maliit na kwentong ito sa isang grabe, napakalaking kwento na sumasakop sa buong sanlibutan? Dito na ngayon pumapasok ang mga teksto mula sa aklat ni Daniel, Kabanata 7 at iba pang mga talata. Ipinapakilala sa atin ang isang figura na tinatawag na anak ng tao o sa particular na terminolohiya ng source, ang ikalawang persona ng Diyos. Dito na lumalawak ang scope. Oo, mula sa isang pamilya patungo sa buong kosmos. Sandali, para lang maging malinaw sa lahat. Kapag sinabing ikalawang persona ng Diyos dito sa source, ito ba ay tumutukoy kay Kristo sa pananaw ng source na ito? Oo, malinaw na iyon ang tinutukoy. At idinedetalye ng source gamit ang mga sipe mula sa Daniel 7, Mateo 28, Juan 5 at Efeso 1, yung ganap na kapangyarihang ibinigay sa kanya. Anong sabi sa Daniel? Ang sabi, binigyan siya ng kapamahalaan, kaluwalhatian at isang kaharian upang ang lahat ng mga tao, bansa at wika ay maglingkod sa kanya. Sa kanya ipinagkatiwala ng unang persona o ng ama ang lahat ng paghukom.
So, ano ang mga pangunahing tungkulin niya sa malawak na planong ito? Dalawa raw ang kanyang pangunahing papel. Una, bilang hari. Na siyang hahatol. Oo, hahatol sa lahat ng kaaway ng Diyos at magtatatag ng katarungan. At pangalawa, bilang punong pari na siyang tutubos sa mga kasalanan, hindi lang ng tao kundi ng buong sangnilikha. Magkakaakibat yung dalawang yan. Oo, hindi pwedeng magkaroon ng ganap na pagtubos kung walang ganap na paghatol sa kasalanan. Okay, karaniwan, pag naririnig natin ang tungkol sa pagtubos, ang laging nasa isip natin ay ang sangkatauhan. Pero binanggit mo kanina na kahit mga anghel ay posibleng maligaw. Ibig sabihin ba nito, ayon sa source, na ang sakripisyong ito ay para din sa kanila? Medyo radikal yung ideyang yon. Tumpak! Ayon sa malinaw na sinasabi ng source, siya ay tagapamamagitan para sa lahat ng nilikha. Ang kanyang sakripisyo, yung kanyang dugong dumanak, ay hindi lang nagbabayad para sa mga nagawang kasalanan. Mas malalim pa. Oo, inaalis daw nito ang mismang posibilidad ng pagkakasala sa hinaharap, maging sa mga anghel na may malayang kalooban. Ang kanyang dugo ang siyang nagkakasundo sa lahat ng bagay, maging sa langit o lupa, pabalik sa unang persona ng Diyos. Grabe. At ano ang papel ng simbahan sa napakalaking gawaing ito? Ang simbahan o gyohe sa orihinal na teksto ay inilalarawan bilang kanyang katawan dito sa lupa at higit pa riyan bilang kanyang katulong na kapareha o domnon bepil. Parang si Eva kay Adan. Eksakto, ang simbahan daw ang siyang tutulong sa kanya upang makumpleto ang pagpapanumbalik sa buong sangnilikha. Sige, talakayin natin ngayon yung espesipikong senaryo ng mga huling araw na inilahad dito. Ang ugat daw ng tunggalian ay yung walang tigil na pagtatangka ni Satanas na siraan ang mga utos ng Diyos. At ang pangunahing akusasyon niya, hindi imposible itong sundin na ang kautusan ng Diyos ay hindi makatarungan. Unfair, kumbaga. Oo, at inilatag ng source ang isang napaka-espesifikong sunod-sunod na mga kaganapan. Magsisimula raw ito sa isang partikular na sandali. Ano? Kapag nabuo na ang itinalagang bilang ng mga martir o Sunjo Chengindel. Ito raw ang hudyat. Kapag nangyari yan, ang unang magaganap ay ang pagtunog ng ikapitong trumpeta. At kasabay nito, ang unang pagkabuhay ng mga uli. Teka, linawin natin. Bakit yung pagkabuhay ng mga martir ang nagsisilbing patunay na kayang sundin ang utos ng Diyos? Anong koneksyon doon? Kasi ang mga martir ang sukdulang halimbawa ng pagsunod na nakabatay sa pag-ibig. Okay. Mas pinili nilang mahalin ang Diyos at ang kapwa kaysa sa sarili nilang buhay. Sila ang sagot sa akusasyon ni Satanas. Sa pagkabuhay nilang muli, parang ipinapakita ng Diyos sa buong sansinukob, heto ang ebidensya. Posible. Ang aking kautusan ay kaya itong tuparin hanggang kamatayan. So, dahil napatunayan na posible at makatarungan ng kautusan, wala nang basehan yung akusasyon ni Satanas. Ganun ba yun? Anong kasunod? Eksakto. Dahil nalantad na ang kanyang kasinungalingan, ang lahat ng kaaway ay magiging tuntungan ng mga paan ng ikalawang persona. Dito na magsisimula ang ikalawang hakbang, isang malawakang proseso ng pagbabayad sala o paglilinis. At may pagkakasunod-sunod yan. Oo, at mahalaga daw yon ayon sa source. Uunahin daw linisin ang kalangitan ng mga anghel at pagkatapos ay susunod ang Hades o ang daigdig ng mga patay. Magkasabay bang nangyayari ang mga ito? Habang nililinis ang di nakikitang mundo. Anong nagaganap dito sa lupa? Habang nangyayari ang paglilinis na yan sa espiritual na dimensyon, dito sa lupa ay ibubuhos ang 7 salot. Ito yung hatol. Oo, hatol sa mga sumunod sa kasinungalingan ni Satanas. Pagkatapos ng paghatol at paglilinis na ito, susunod ang pang-apat na hakbang. Gagapusin si Satanas sa isang lugar na tinatawag na mujogeng o isang napakalalim na hukay. Para hindi na siya makapanlinlang. Tama. At kapag nagapi na si Satanas, ano ang susunod na kabanata para sa mundo? Dito, itatatag ang 1,000 taong kaharian, ang tinatawag na Ilchonyan Wangguk o Ichonyan Wangguk. Ito ay magsisilbing gantimpala para sa mga martir na nagbuwis ng kanilang buhay. Sila yung mamumuno.
Sila ay mamumunong kasama ng ikalawang persona sa loob ng 1,000 taon ng kapayapaan at katarungan dito sa lupa. 1,000 taon. Ang haba nun. Pero hindi pa pala yun ng katapusan. Anong mangyayari pagkatapos ng 1,000 taon? Pagkatapos ng 1,000 taon, magaganap ang pinakahuling kaganapan, ang paghuhukom sa dakilang puting trono o Bekbo Jua de Shimpan. The final judgment. Oo. Sa sandaling ito, ang ikalawang persona bilang ganap na hukom ay hahatulan ng lahat ng natitira pang may kaugnayan sa kasalanan. At hindi lang ito mga tao, demonyo, tama, may binanggit ang source na mas abstract pa. Oo, itatapon niya sa lawa ng apoy, hindi lang ang mga nagkasala, kundi ang mismong konsepto ng kamatayan at ang Hades. Wow! Sa puntong ito, ayon sa teksto, ang kasalanan at lahat ng epekto nito ay lubusan at permanenteng aalisin sa buong espasyo at panahon. Wala nang matitira kundi ang mga nilalang na piniling umibig sa Diyos at sa kanilang kapwa. Dito na nagtatapos ang misyon niya. Oo, dito na nagtatapos ang misyon ng ikalawang persona sa kanyang tungkulin bilang manunubos at hukom. Grabe! Kung iisipin natin, nagsimula tayo sa isang simpleng talinghaga tungkol sa dalawang magkapatid, isang hayagang nagrebelde at isang tahimik na mapanghusga. At tinapos natin ang usapan sa pagiging ganap ng buong sansinukob. Isang paglalakbay talaga. Oo, mula sa personal na pag-unawa sa kasalanan, ito man ay hayagang pagsuway o nakatagong pagmamatwid, patungo sa isang pangitian ng pagkakasundo para sa lahat. At kung may isang aral na dapat tandaan mula sa lahat ng ito ay yung proseso ng pag-unlad na inilahad. Ang paglalakbay ng isang nilalang mula sa pagiging suwayal na alibuhang anak, patungo sa pagiging legalistiko at mapanghusgang panganay na anak, at sa huli, Yun, yung pag-abot sa isang estado ng dalisay na pag-ibig. oo, na siyang tunay na diwa at katuparan ng batas. Nagtatapos ang source sa isang napakalalim na punto. Pagkatapos makumpleto ng ikalawang persona ang kanyang buong gawain, ihahandog niya ang isang perfecto at kumpletong sanlibutan pabalik sa unang persona. At sa sandaling iyon, Ang Diyos ay magiging lahat sa lahat. at bilang panghuling palaisipan para sa iyo na direktang nagmula sa source na pinadala mo, may iniiwan itong isang napaka-intrigang tanong. Ha? Ano yun? Ipinapahiwatig kasi ng teksto na maging ang mga anghel ay maaring magkaroon ng parehong tendensya ng pagmamatuwid sa sarili, tulad ng panganay na kapatid. At nagtatanong ito, hindi kaya hinihintay ng Diyos hindi lamang ang pagsisisi ng mga tao, kundi pati na rin ang pagpapakumbaba ng mga anghel. Wow. Pinapalawak nito ang aral ng talinghaga, na nagmumungkahing ang dinamika ng pagmamataas, pagsisisi at pag-ibig ay isang kwentong nakahabi hindi lang sa karanasan ng tao, kundi sa buong kaayusan ng lahat ng nilikha.